Sa labas ng village, formal na ipinakilala ni Mr. Yom ang magkapatid sa grupo ng mga mercenaryong kinuha niya. Sina Elio at Mia to, paliwanag niya habang itinuturo ang dalawa. Papunta rin sila sa parehong bayan kaya sasama sila sa biyahe. Humarap sina Elio at Mia sa hanay ng mga magugulong mercenaryo. Kapwa sila kinabahan at napawisan ng bahagya bago magalang na bumati. Nice to meet you. Pero imbes na maging maayos ang unang pagkikita, agad silang pinagmasdan ng mga mercenaryo, lalo na si Mia. Oh, yung babae, bulong ng isa habang sinusukat siya ng tingin. Napangisi naman ng isa pa. Ayos din pala siya. Mas inaabangan ko na tuloy ang escort mission. Nagbulungan ng mga mercenaryo at halatang may masamang binabalak. Oy, kapag pumalpak ang sitwasyon, alam nyo na ang gagawin, di ba? Tanong ng isa habang nakakross arms. Napangisi naman ng isa pa sa likod ng maitim niyang salamin. Hindi tayo magdadalawang isip kung umabot doon. Sa di kalayuan, tahimik lang na pinagmamasdan ni na Elio at Mia ang grupo, ramdam ang kakaibang tensyon. Samantala, nagsimula ng magbukas ang mga tindahan sa paligid ng caravan. Halina kayo, dekalidad ang mga paninda namin, sigaw ng mga mercenaryo. Bili na kayo, dagdag pa ng isa habang malakas na tumatawa. Lumipas ang maghapon, at unti-unting bumalat ang gabi. Kinabukasan, muling sumikat ang araw sa likod ng kabundukan habang naghahanda ng bumiyahe ang caravan. Tinipo ni Mr. Yom ang lahat ng escort at seryosong nagsalita. Aasa ako sa inyong lahat sa biyahe natin. Sa wakas, nagsimula na ang kanilang paglalakbay patungo sa isang mapanganib na destinasyon. Kumpiyansang kumaway ang leader ng mga mercenaryo para pakalmayan ang merchant. Ipaubaya nyo na sa amin, Mr. Yom, pagmamalaki niya. Pagkatapos ay tinapunan niya ng mapang mataas na tingin sina Elio at Mia. Kayong dalawa, mukhang may alam naman kayo sa laban. Basta sundin nyo lang ang mga utos namin at huwag kayong maging sagabal. Ngumiti lang si Elio at tumango ng mahinahon upang maiwasan ang gulo. Naiintindihan namin. Susunod kami sa mga utos ninyo at sisiguraduhin naming hindi kami magiging pabigat. Tahimik namang yumuko si Mia, pinagmamasdan lang ang mayayabang na mercenaryo. Nang maayos na ang lahat, itinaas ni Mr. Yom ang kanyang boses. Kung ganun, umalis na tayo. Unti-unting yumandar ang mga kariton habang malakas na umalog ang mga gulong sa mabatong daan. Sa paglayo ng caravan mula sa ligtas na hangganan ng kanilang nayon, tuluyan nang nagsimula ang mapanganib nilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, biglang nabasag ang katahimikan ng kampo. What? Sigaw ni Mia, namumutla at nanlalaki ang mga mata sa sobrang gulat. Kilala niyo si Mr. Dark at ang party niya. Huminto muna ang caravan para magkampo. Habang kumukulo ang isang malaking kaldero sa ibabaw ng apoy, ang mga mukhang siga na mercenaryo ay abalang nagluluto, nakasuot pa ng mga apron. Mula sa di kalayuan, nagtatakang pinagmamasdan lang sila ni na Elio at Mr. Yom, habang si Mia ay nananatiling tulala sa tabi ng apoy. Habang hinahalo ang nilulutong stew, napangisi ang isa sa mga mohawk na mercenaryo. Akala ko nga ikaw yun, sabi niya. Ikaw yung promising mage na ikinwento ni Lord Dark. Kaya naisip ko, baka ikaw nga si Mia. Napahalakhak naman ang isa pa nilang kasama. Sakto pala ang hula ko, natatawa nitong sabi na ikinagulat lalo ni na Elio at Mia nang malaman nilang may koneksyon pala ang grupo ng mga mercenaryong ito kay Mr. Dark. Lumapit si Elio, unti-unting napapalitan ng matinding paghanga ang una niyang pagdududa. Nagugulat din kami. Hindi ko akalaing kilala niyo sina Mr. Dark, Mr. Gold, at Miss Nem Umo, at nakasama niyo pa silang lumaban, sabi niya habang nanlalaki ang mga mata. Napangisi ang leader ng mga mercenaryo at kampanteng Salmandel. Speaking of Mr. Gold, marami siyang magandang sinabi tungkol sa'yo, Elio. Sabi niya, may natural kang talento sa paggamit ng shield. Napamulagat si Elio sa sobrang gulat. Ha, napatingin naman sa nagliliyab na apoy ang mercenaryo habang inaalala ang nakaraan. Noong nagsisilbi kaming pang-diversion malapit sa Great Tower at lumalaban sa malalaking halimaw na may buntot na ahas, ilang beses akong iniligtas ni Mr. Gold. Napangiti rin ng isa pang mercenaryo habang tumitingin kay Elio. Kung si Mr. Gold mismo ang nagsabing may talento ka, aba, malaking papuri na yun. Napakamot si Elio sa likod ng ulo habang nahihiyang tumatawa. Nako, baguhan lang ako kumpara kay Mr. Gold, mapagkumbaba niyang sabi. Pero, sobrang nakakatuwang marinig na pinuri niya ako. Dahil doon, hindi na napigilan ni Mia ang sarili. Lumapit siya ng may kumikinang na mga mata. Pwede ba kaming makakwento pa tungkol kay Mr. Dark? Excited niyang tanong. Agad namang ngumiti ang mga mercenaryo. Siyempre, sagot ng isa. Napangisi ang naglulutong mercenaryo habang nakasandal sa hawak niyang sandok.
Trabaho naming ikwento kung gaano sila ka-amazing at ang mga heroic exploits nila. Napatawa ang isa pa niyang kasama. Humanda kayo, kasi marami kaming kwento tungkol kina Lord Dark, Mr. Gold, at Miss Nemumu. Patuloy na kumukulo ang malaking kaldero sa ibabaw ng campfire. Luto na ang sabaw. Habang kumakain tayo, ikukwento namin ang lahat, masayang sigaw ng kusinero. Habang nagsasalo sa hapunan sina Elio, Mia, at Mr. Guillaume, aliw na aliw silang nanunood sa mga mercenaryo. Gamit ang mga stick puppet at simpleng props, masigla nilang isinadula ang mga pakikipagsapalaran ni na Lord Dark, Mr. Gold, at Miss Nemumu laban sa mga halimaw. Lumipas ang masayang gabi, at kinabukasan ay muling bumiyahe ang caravan. Dumaan sila sa makapal na kagubatan habang malakas na umaalog ang mga kariton sa Bakubakong daan. Habang umaalog ang kariton sa Bakubakong daan, hindi pa rin mawala ang excitement sa mukha ni Mia. Grabe! Ang dami palang ginawa ni Mr. Dark sa Elven Queendom, masaya niyang sabi. Sana makita ko ulit siya. Ang dami ko pang gustong pag-usapan namin tungkol sa magic. Sa tapat niya, napangiti si Elio. Ako naman, gusto ko ring makita ulit si Mr. Gold. Marami pa akong gustong matutunan sa kanya tungkol sa paggamit ng sword at shield. Napabuntong hininga siya. Pero sabi ng mga Mohawk, nasa Dwarven Kingdom na sila, kaya malabong magkita kami anytime soon. Hindi naman nawala ng pag-asa si Mia. Sabi rin nila, sasabihin nila kina Mr. Dark ang tungkol sa atin. Baka kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, bumisita sila sa village natin. Napangiti si Elio sa optimism ng kapatid. Sana nga. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng caravan, dala rin nila ang pag-asang balang araw ay muli nilang makakasama ang mga taong minsang nagligtas sa kanilang buhay. Habang patuloy na umaandar ang kariton sa Bakubakong daan, napalingon si Mr. Guillaume kina Elio at Mia. Mukhang naging close na kayo sa mga Mohawk, nakangiti niyang sabi. At mukhang magkakaroon pa kayo ng pagkakataong makausap ulit ang mga dati ninyong kasama. Mabuti naman. Napapikit siya sandali at napabuntong hininga. Sa totoo lang, gama na ang loob ko. Kahit nakakatakot ang itsura nila, seryoso at maaasahan pala silang mga adventurer. Mukhang hindi ko na pala kailangang isama pa kayong dalawa bilang escort. May natutunan talaga ako rito. Habang nakatanaw sa daan, idinagdag niya. Hindi talaga dapat hinuhusgahan ng tao base lang sa itsura. Tumango si Mia at ngumiti. Tama po kayo. Ngunit napakamot lang si Elio habang may bahagyang pawis sa noo. Pero, sa itsura kasi nila, mahirap talagang hindi matakot. Aniya, dahilan para magaan na muling umusad ang usapan habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang nagpapatuloy ang caravan sa kanilang biyahe, papalapit sila sa isang bayan malapit sa Principality of the Nine na nasa hangganan ng Human Kingdom. Bagamat sakop ito ng Dragonoth Empire, may natatanging sistema ng pamamahala ang lugar. Ang Principality of the Nine ay isang bansang sama-samang pinopondohan ng 9 na tribo, habang ang mga Dragonoth naman ang namamahala bilang kanilang opisyal na kinatawan. Dahil sa suporta ng lahat ng tribo, naging napakayaman at maunlad ang kabisera nito. Ngunit hindi roon ang tunay nilang destinasyon. Ang pakay ng caravan ay isang bayan ng Human Kingdom na matatagpuan malapit sa hangganan. Dahil malapit ito sa mayamang principality, mabilis ding umuunlad ang bayan at nakikinabang sa kalakalan at yaman ng malaking alyansa. Biglang nabasag ang tahimik nilang paglalakbay ng salakayin ng caravan ng mga goblin at iba pang halimaw. Sa isang iglap, naging matinding labanan ng dating payapang daan sa kagubatan. Agad lumaban ang buong grupo. Sunod-sunod na pinabagsak ng mga mercenary ang mga halimaw gamit ang kanilang mga espada, habang si Mia ay gumagamit ng kanyang staff upang protektahan ang likuran. Samantala, si Elio naman ang hamarang sa unahan, mahigpit na hawak ang kanyang kalasag habang buong tapang na hinarap ang mga sumasalakay. Sa kabila ng biglaang ambush, nagtagumpay silang maitaboy ang lahat ng kalaban. Matapos malampasan ng panganib, ligtas nilang narating ang kanilang destinasyon. Sa dulo ng kanilang paglalakbay, bumungad sa kanila ang matatayog na pader at engranding tarangkahan ng maunlad na bayan sa hangganan. Pagdating nila sa masiglang bayan, nagtipon ang mga mercenary sa kalsada upang pansamantalang magpaalam. Tapos na ang trabaho namin bilang escorts, sabi ng kanilang leader. Pupunta na kami sa Adventurers Guild. Lumapit naman si Mr. Guillaume at agad silang kinausap. Mohawks, gusto ko sana kayong upahan ulit bilang escort sa pagbabalik namin. Ngunit umiling ng leader. Salamat sa alok, pero hindi pwede. Ilang araw pa kaming mananatili rito, tapos dadaan kami sa Principality papuntang Dragonoth Empire. Naiintindihan ko, sayang naman, sabi ni Mr. Guillaume na halatang nadismaya. Maghanap na lang muna tayo ng matutuluyan para ngayong gabi.
Bago tuluyang magkahiwalay, ngumiti ang mga mercenary kina Elio at Mia. Kita-kits mamaya, sabi ng isa sa kanila. Sabay tayong magdi-dinner gaya ng napag-usapan. Oo, sagot ni Elio habang tumatango, masaya na muli nilang makakasama ang kanilang mga bagong kaibigan. Habang naglalakad sa mataong kalsada, napalingon si Elio sa kapatid. Mia, saan mo gustong magstay ngayong gabi? Tanong niya. Sandaling nag-isip si Mia habang naglalakad. Buong biyahe kasi, sa labas lang tayo natutulog. Okay lang kahit walang paliguan, basta may mainit na tubig. Napasinghot si Elio sa sarili niyang damit. Hindi naman siguro tayo ganun kadumi. Noong nasa dungeon tayo, umaabot pa nga ng 2 o 3 araw na hindi nakakapaglinis. Biglang napasimangot si Mia at itinuro siya. Kasi wala tayong choice noon, reklamo niya. Ngayong tapos na yun, sasabihin ko na. Ang baho nyo noon. Ikaw at yung iba, puro pawis. Naiinis talaga ako. Parang tinamaan si Elio sa sobrang prangkang sinabi ng kapatid. Napawis siya at napakamot sa ulo. Okay, gets ko na, sabi niya habang tuluyan silang nakarating sa isang malaking inn. Pagkapasok sa kanilang inuupahang kwarto, ibinaba ni Elio ang dala niyang gamit at nilaibat ang tingin sa paligid. Hoy, ayos pala rito, sabi niya habang nakangiti. Hindi rin mahal ang bayad. Ngunit naputol ang pagpapahinga niya nang ailapag ni Mia ang isang banyera ng tubig. Big bro, maglilinis muna ako, kaya pwede bang lumabas ka muna? Seryoso niyang sabi. Napakurap si Elio. Kailangan pa ba talaga? Kapatid mo naman ako. Agad siyang tinapunan ni Mia ng matalim na tingin. Lumabas ka. Okay. Napawis na lang si Elio at mabilis na sumunod. Ilang sandali pa, nasa labas na siya sa tabi ng balon, may tuwalya sa balikat at naka-shorts lang habang naghahanda ring maglinis. Hindi naman taglamig, kaya okay lang sa akin kahit malamig na tubig, bulong niya sa sarili habang sinusubukang sulitin ang sitwasyon. Habang naglilinis sa tabi ng balon, napatawa si Elio nang maalala ang dati nilang mga adventure. Noon, dito rin kami naliligo ni Gimra at Wordy, sabi niya habang nakangiti. Naalala mo ba nung nakalimutan naming magdala ng pamalit na damit? Napauwi tuloy kaming nakatuwalya lang, tapos galit na galit si Mia. Biglang nag-flash sa isip niya ang eksenang tatlo silang nagtatakbuhan na nakatuwalya habang sinisigawan sila ni Mia. Ngunit isang nakakakilabot na realization ang biglang tumama sa kanya. Teka, namutla si Elio at Mayo na luha. Dahil muli niyang naalala ang kanyang mga kaibigan. Piliting ngumiti, itinaas niya ang 2 kamay na parang walang problema. Ang sarap maligo. Babalik na siguro ako sa kwarto. Pagbalik nila sa inn, humiga si Elio sa kama at ipinatong ang ulo sa kanyang mga braso. May oras pa tayo bago makipagkita sa mga Mohawk. Gusto mo bang libutin muna natin ang bayan? Alok niya. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Mia. Good idea. Gusto kong dumaan sa potion shop. Tumango si Elio. Sige. Tapos ako naman, gusto kong tumingin sa weapons at armor shop. Matapos magkasundo, agad silang lumabas at naglibot sa mataong pamilihan. Namangha si Mia sa iba't ibang potion at halamang gamot sa isang apothecary habang abalang sinusuri ni Elio ang mga espada at kalasag na nakadisplay sa blacksmith shop. Habang naglalakad sila sa masikip na kalye, biglang may misteryosong taong hamarang sa kanilang daraanan. Hoy, kayong dalawang redhead. Napahinto sina Elio at Mia at sabay na napalingon. Lumapit ang misteryosong tao. Ang nagsasalitang babae, isang blonde na nakasuot ng mamahaling kapa na may mataas na kwelyo, ay sinuri sina Elio at Mia mula ulo hanggang paa, na parang sanay na laging nasusunod ang gusto niya. Magkapatid ba kayo? Diretso niyang tanong. Bago pa man sila makasagot, napako ang tingin niya sa pulang bracelet na suot ni Mia. Kumislap ang kanyang mga mata sa matinding interes. Nagustuhan ko ang pulang bracelet na suot mo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa kanyang sandata habang nakatitig kay Mia. Isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha bago siya walang pag-aalinlangang nagsalita. Ibigay mo sa akin. Babayaran kita. Hindi man lang nag-atubili si Mia sa pagtanggi. Mahigpit niyang hinawakan ng pulang bracelet sa kanyang kamay at malamig na tumingin sa babae. Regalo ito ng isang taong mahalaga sa akin, matatag niyang sagot. Walang halagang katumbas nito. Pagkasabi noon, tinalikuran niya ang babae na parang wala itong saysay. Tara na, kuya. Napalingon si Elio sa blonde na babae bago agad sumunod sa kapatid. Okay. Parang tinamaan ng kidlat ang babae sa biglaang pagtanggi. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatigil siya sa gitna ng kalsada, halatang hindi makapaniwalang may tumanggi sa kanya. Wait, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Itinapat niya ang isang kamay sa dibdib at muling ibinalik ang kanyang mapagmataas na ngiti. Naiintindihan kong regalo yon ng isang mahalagang tao, kalmado niyang sabi. Pero kapag may gusto ako, kailangan ko itong makuha.
Bigla na lang nag-post ng sobra-sobra ang blonde na babae, tinakpan ng kalahati ng kanyang mukha habang humahampas ang kanyang kapa sa hangin. Ako si Kwonei, buong yabang niyang ipinakilala ang sarili. Kilala rin bilang ang henyo na mage, ang Violet Fallen Angel. May kumpiyansa niyang itinuloy ang pagpapakilala. Isa akong 4th class mage na nag-aaral sa Academy of Magic ng Principality. Napansin niya ang staff na hawak ni Mia, dahilan para maging mas mapanghamon ang kanyang ngiti. Mukhang isa ka ring mage. Malawak niyang iniunat ang dalawang braso at agad siyang nagbigay ng hamon. Kung ganun, itaya mo ang bracelet na yan at tingnan natin kung sino ang mas mahusay sa magic. Napatingin lang sina Mia at Elio sa kanya. Pareho silang napawisan at hindi makapagsalita, halatang hindi nila alam kung paano rereaksyonan ng sobrang dramatic niyang pag-uugali. Dahil sa sobrang dramatic na hamon ni Kwonei, napalingon ang mga tao sa paligid. Unti-unting huminto ang mga dumaraan habang nagbubulungan. Ha? Anong nangyayari? May laban ba? Walang pakialam si Kwonei sa mga nanunood. Muli siyang umikot at nag-pose sa gitna ng plaza bago matapang na itinuro sina Elio at Mia. Halika, maglaban tayo, at ang bracelet na yan ang magiging pastahan. Nanatiling blanko lang ang ekspresyon ni Mia habang si Elio ay napapangiti na lang ng alanganin dahil sa kakaibang ugali ng dalaga. Pagkatapos, itinuro ni Kwonei ang direksyon palabas ng bayan. Labas tayo ng lungsod at tingnan natin kung sino ang mas maraming mapapatay na halimaw. Nakatayo sa gitna ng plaza, muling nag-pose si Kwonei ng may labis na kumpiyansa sa sarili. Para sa kanya, ang pagiging 4th class mage ay sapat ng patunay na kabilang siya sa mga elite na salamangkero. Sa Academy of Magic ng Principality of the Nine, mahigpit na hinahati ang mga estudyante ayon sa kanilang kakayahan sa mahika. First class mga top class mage na kayang gumamit ng tactical class magic. Second class mga bihasang mage na kayang mag-cast ng attack magic gamit ang chant cancellation. Third class mga second-rate mage na gumagamit ng abbreviated chant sa kanilang attack magic. Fourth class mga mage na may karaniwang antas ng kakayahan at opisyal na kinikilala ng akademya. Fifth class mga trainee o baguhang mage. Dahil kinilala siya bilang isang 4th class mage sa pinakasikat na akademya ng mahika, buong puso talagang naniniwala si Kwonei na napakalaki ng premyong iniaalok niya. Lumingon siya kay Mia at ngumiti ng may halong pagmamataas. Kung matalo man ako, irerekomenda kitang makapag-enroll sa Academy of Magic ng Principality. Mahigpit na hinawakan ni Mia ang kanyang staff habang blanko lang ang ekspresyon niyang nakatitig sa kakaibang dalaga. Sa likuran niya, si Elio ay napakamot na lang sa ulo, tuluyang natulala sa sobrang random ng pangyayaring ito. Diretsong tumingin si Mia kay Kwonei, walang kahit kititing na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi man lang siya natukso sa alok na rekomendasyon para makapasok sa prestihiyosong Academy of Magic. Tatanggihan ko, malamig niyang sagot. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa pulang bracelet bago siya muling nagsalita. Regalo ito ng isang taong mahalaga sa akin. Hinding-hindi ko ito ipagpapalit. Pagkasabi noon, tumalikod siya at dumaan mismo sa tabi ng natutulalang estudyante. Paumanhin. Napakamot na lang si Elio habang mabilis na sumunod sa kapatid, may butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi naman ganito si Mia makitungo sa ibang tao, naisip niya. Ngunit agad din niyang naunawaan ang dahilan. Mukhang napakahalaga talaga sa kanya ng bracelet na iyon, kasi galing iyon kay Mr. Dart. Sa likuran nila, tuluyang nablangko si Kwonei. Nanlaki ang kanyang mga mata habang bumabagsak ang panga sa sobrang pagkabigla. Wait, hindi pa ako tapos makipag-usap sa inyo, sigaw niya habang pasuray-suray na kumakawi ang mga braso. Hindi man lang huminto si Mia. Habang naglalakad, bahagya lang siyang lumingon at malamig na sinagot ang dalaga. Wala na tayong dapat pag-usapan. May lakad kami kasama ang mga kaibigan namin, kaya nagmamadali kami. Hindi basta sumusuko si Kwonei. Agad niyang hinabol ang magkapatid, mas matindi ang kanyang katigasan ng ulo kaysa sa kanyang pagiging magalang. Kung ganun, maglaban na lang tayo sa ibang araw, mapilit niyang sabi, na para bang wala siyang narinig sa paulit-ulit na pagtanggi ni Mia. Lumapit pa siya at matalim na tiningnan ang dalawa. Hindi ko pa kayo nakikita rito. Mga adventurer kayo, hindi ba? Sabihin niyo kung saan kayo tumutuloy, at maglalaban tayo sa susunod. Huminto si Mia at napabuntong hininga, bakas ang pagod sa kanyang blankong ekspresyon. Tulad ng sinabi ko, ako ay. Bago pa niya matapos ang muling pagtanggi, isang malalim at malakas na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa mataong kalye. Mukhang nagkita rin tayo, Mia. Elio. Napalingon si Kwonei at biglang natigilan. Sa harapan niya ay nakatayo ang grupo ng malalaki at matipunong mercenaryo na may mga mohawk, kumikislap ang kanilang sunglasses sa ilalim ng sikat ng araw. Mohawks, sabi ni Mia, halatang gama ng pakiramdam sa tamang oras ng pagdating ng mga ito.
Hindi na siya nag-aksaya ng kahit isang segundo. Magalang siyang yumuko kay Kwone bago tuluyang tumalikod. Dumating na ang mga kaibigan namin kaya mauuna na kami. Tara na, everyone. Parang tumigil ang oras. Biglang nanigas ang pinuno ng mga Mohawks. Friends, nauutal niyang sambit halos malaglag ang panga sa likod ng kanyang sunglasses. Sa likuran niya, pare-parehong natigilan ang buong grupo. Para silang tinamaan ng kidlat matapos marinig na tinawag sila ni Mia na mga kaibigan. Habang nagkakaroon ng tahimik na emotional breakdown ng mga matitigas na mercenaryo, walang kamalay-malay si Mia sa epekto ng sinabi niya. Ayaw namang magpatalo ni Kwone. Mabilis siyang sumugod at hinawakan ng balikat ni Mia. Teka muna, desperado niyang pigil. Ano yun? Aalis na kasi kami, kakain kami kasama ng mga Mohawks. Tuluyan ang nawalan ng composure si Kwone nang marinig ang balak nilang makipag-dinner sa grupo ng mga Mohawks. Namutla siya habang nag-uunahang tumulo ang pawis sa mukha niya. Anong sinasabi mo? Sigaw niya habang lalong lumalapit kay Mia. Hindi kayo pwedeng kumain kasama ang mga lalaking mukhang kriminal na yan. Halatang gusto lang nila kayong lokohin. Dahil sa sobrang aktibo ng kanyang imahinasyon, agad siyang bumuo ng pinakamasamang senaryong naiisip niya. Sigurado akong lalagyan nila ng pampatulog ang pagkain nyo para mabihag kayo, tapos ibebenta kayo bilang mga alipin. Napakamot na lang si Mia sa ulo habang may malaking sweat drop sa mukha, hindi makapaniwala sa bilis ng pagtakbo ng isip ni Kwone. Hindi. Una. Pero hindi pa tapos ang blonde mage. Habang todo kumpas ang kanyang mga kamay, ginagaya pa niya ang mga kathang isip na kontrabida. Tatawa pa sila ng, hey. Ako ang mauunang tumikim, o kaya naman, ha. Perks of the job. Tapos gagawa sila ng maruruming bagay sa'yo. Napahawak si Kwone sa magkabilang pisngi niya, nanginginig sa sobrang second-hand embarrassment na siya mismo ang gumagawa sa isip niya. At dahil cute ka pa naman, siguradong gagawin nila ang mga bagay na masyadong nakakakilabot para banggitin ko pa. Mabilis na sumingit si Mia bago pa tuluyang lumala ang mga akusasyon ni Kwone. Please, tigilan mo na ang pagsasabi ng kung ano-anong ganyan tungkol sa kanila, pakiusap niya habang pinagpapawisan sa sobrang aktibong imahinasyon ng dalaga. Mukha lang talaga silang nakakatakot pero mababait silang tao. Napatanong si Kwone. Totoo yun. Magiging okay lang ako. Kaya please, magtiwala ka sa akin. Narinig ng malaking Mohawk captain ang usapan tungkol sa pagkakaibigan kaya lumapit siya na may malapad ng ngiti. Oh, Mia, may bago ka ng kaibigan, masaya niyang tanong. Talagang mabilis magkaroon ng friends ang mga babaeng kaedad nyo. Normal lang yan. Tama, segunda agad ng isa niyang kasamahan na lubos na maling nabasa ang sitwasyon at inakalang wholesome ang nangyayari. Habang tumatawa, nagsimula pa silang magkwento bilang patunay. Oo nga, yung babaeng nahuli namin noon sa gubat at ibinente sa mga slave traders, walang kamalay-malay na sabi ng isa. Ang bilis ding naging kaibigan ng ibang mga slave girls, masayang dugtong ng isa pa. Talagang mabilis siyang nakihalubilo. Biglang bumigat ang hangin sa buong plaza. Sa harapan nila, sabay na nanlaki ang mga mata ni Kwone at Mia habang namutla ang kanilang mga mukha. Lalo lang nilulubog ng mga mercenaryo ang sarili nila sa mas malaking gulo, wala silang kaalam-alam sa kaguluhang ginagawa nila. Oo nga, nabenta naman sila sa Great Tower, dagdag pa ng isa habang nakangiti. Sana maayos ang kalagayan nila ngayon. Sa likuran nila, sina Mia at Elio ay tuluyang nanigas, nanginginig habang pawis na pawis sa sobrang hiya. Agad namang sinunggaban ni Kwone ang pagkakataon. Sigaw niya habang itinuturo ang mga Mohawks. Sinasabi ko na nga ba? May masamang balak ang mga scum na yan sa bata mong katawan. Kung may problema kayo sa pera o bine-blackmail nila kayo, tutulungan ko kayo, dagdag pa niya. Hindi talaga ganun, desperadong sigaw ni Mia. May mabigat silang dahilan sa ginawa nila. Hindi sila yung klase ng mga lalaking nagsasamantala ng mga babae. Ngunit huli na ang lahat. Biglang napasinghap si Kwone at tinakpan ng bibig niya. Dahan-dahan niyang inilipat ang tingin mula kay Mia papunta kay Elio. Then, hindi pala ikaw ang target nila, mahina ngunit dramatic niyang bulong. Biglang natigilan si Kwone, tuluyang nagpanik nang marealize niyang mali na naman ang hinala niya. Ha, kung ganoon ang kuya mo, nauutal niyang sigaw, halatang short circuit na ang utak niya. Lalo namang nainis si Mia at agad na itinuro ang mga mercenaryo. Hindi rin siya ang target nila. At bakit parang natutuwa ka pa sa iniisip mo, sigaw niya, hindi na makasabay sa sobrang gulong logic ni Kwone. Dahil sa ingay ng kanilang pagtatalo, unti-unting dumami ang mga taong nanunood. Habang nagtataka ang mga tao sa kakaibang eksena, isang matandang ginoo ang biglang napahinto. Anong nangyayari rito? Bulong niya bago mapalawak ang mga mata. Hindi ba't sina Mia, Elio, ang mga Mohawks, at ang babaeng yan?
Kinabukasan, biglang nagbago ang eksena sa loob ng isang marangyang mansyon. Ang matandang Ginoo ay nakayuko ng husto, halos sumayad na ang noo niya sa mesa habang patuloy ang paghingi ng tawad. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa ikinilos ng anak kong si Coney. Agad namang kumaway si Elio. Hindi na po kailangan mag-sorry. Pakiangat na lang po ang ulo ninyo. Napangiti na lang si Mia. Hindi ko akalaing anak pala siya ng business associate ninyo, Mr. Guillaume. Napabuntong hininga si Mr. Guillaume. Nagulat din ako nang makita ko ang gulong ginawa niya kahapon. Napailing siya bago nahihiyang ipinaliwanag ang ugali ng kanyang anak. Late na kasi naming naging anak si Coney at siya lang ang nag-iisang babae sa pamilya. Kaya masyado siyang naspoil ng mga kuya niya. Pasensya na talaga. Agad namang ngumiti si Elio upang pag-aanin ang loob ng nahihiyang ama. Huwag na po kayong mag-alala, sabi niya. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan. Pero alam naming gusto lang niyang siguraduhing ligtas si Mia nang makita niya ang mga Mohawks. Agad namang lumiwanag ang mukha ng matanda. Tama, masaya niyang tugon. Medyo kakaiba lang talaga ang paraan niya pero mabait ang batang yun. Ngumiti siya ng makahulugan bago muling tumingin sa magkapatid. At kahit mukhang gustong-gusto niya talaga ang bracelet mo, sa tingin ko, naghahanap lang din siya ng paraan para maging kaibigan mo. Napakurap si Mia sa narinig. Makipagkaibigan, sa akin, mahina niyang bulong, hindi makapaniwalang ang lahat ng magulong ginawa ni Coney ay isa lang palang napaka-awkward na paraan para makipagkaibigan. Napabuntong hininga ang matanda habang sumasandal sa sofa, baka sa mukha niya ang lungkot. Baka isipin niyong bias lang ako bilang ama, mahina niyang sabi. Pero naniniwala talaga akong may talento ang anak ko. Sandali siyang tumigil bago bumigat ang tono ng boses niya. Para sa isang tao. Natahimik ang buong silid habang ipinagpatuloy niya ang kwento. Maaaring kinikilala ang galing niya rito, pero kumpara sa ibang lahi, pangkaraniwan lang ang kakayahan niya. Kasabay nito, bumalik sa alaala ang isang malungkot na eksena ni Coney, nakaupo siya sa lupa habang nakayuko, katabi ang staff niyang nakahandusay. Wala na ang dati niyang mayabang na kilos, tanging isang dalagang pinanghihinaan ng loob ang natira. Sa tingin ko, doon siya nawala ng kumpiyansa, malungkot na paliwanag ng matanda. Hindi niya kinaya ang agwat ng kakayahan, kaya pansamantala muna siyang huminto sa academy at umuwi para makapagpahinga. Nagpatuloy ang ama ni Coney sa kanyang paliwanag habang nakatingin kay Mia. Kaunti lang ang human mages, lalo na ang mga babaeng kasing edad niya. Tahimik na nakinig si Mia, unti-unting nauunawaan ang kalungkutang dinadala ni Coney. Siguro, natuwa talaga siyang makilala ka, malumanay niyang sabi. Hindi lang niya alam kung paano makipagkaibigan, kaya gumawa siya ng dahilan para makalapit sa iyo. Bahagya siyang yumuko, bakas sa mukha ang taos-pusong pakiusap. Alam kong napakakapal ng mukha kong humingi ng ganito matapos ang gulong ginawa niya. Pero maaari bang maging kaibigan ninyo ang anak ko? Natahimik ang buong silid habang nagkatinginan sina Elio at Mia, ngayon lang lubusang naunawaan ang tunay na dahilan sa likod ng lahat ng kaguluhang ginawa ni Coney noong nakaraang araw. Ngumiti ng maluwang si Mia, tila walang pakialam sa naunang sundere na pagkontra ni Coney. Siyempre, masaya niyang sabi. Espesyal din para sa akin ang makakilala ng kaedad kung pwedeng makausap tungkol sa magic. Napangiti ang matanda at bahagyang yumuko. Maraming salamat. Talagang maraming salamat. Ilang sandali pa, bumalik si Coney sa silid. Wala na ang dati niyang mayabang na aura. Nakayuko siya habang mahinang nagsalita. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng abalang naidulot ko. At sa maling akala ko tungkol sa mga Mohawks. Napangiti lang si Mia at iwinagayway ang kamay. Ayos lang. Hindi naman ako galit. Lumapit siya kay Coney at ngumiti ng magaan. At tungkol naman sa mga Mohawks, noong una, naging suspicious din ako sa kanila dahil nakakatakot talaga ang hitsura nila. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganoon ang inisip mo. Sa kabilang sofa, nagkatinginan sina Elio at Mr. Guillaume habang parehong napangiti ng alanganin. Fair enough. Naalala rin kasi nila ang nakakatakot na itsura ng mga Mohawks, kaya hindi rin nila masisisi si Coney sa naging maling akala nito. Lumapit si Mia kay Coney at ngumiti ng buong puso. Coney, magiging magkaibigan tayo, malumanay niyang alok. Masaya akong may nakilala akong kaedad ko na kapwa mage. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Coney. Tuluyan ang natunaw ang huli niyang depensa sa sobrang taos-pusong paglapit ni Mia. Ngumiti naman si Mia at agad na nagtanong. Pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa Principalities Academy of Magic? Interesado kasi talaga ako. Bahagyang nang inig ang balikat ni Coney habang pilit niyang pinipigilan ang emosyon. Halatang labis siyang natuwa dahil sa wakas nagkaroon din siya ng isang tunay na kaibigang kapwa mage na tinanggap siya kung sino talaga siya.
Biglang namula si Quonay at dali-daling ibinalik ang paborito niyang mayabang na pose. If I must, taas noon niyang sabi. Bilang kaibigan mo, ikukwento ko sa iyo ang lahat tungkol sa Academy of Magic. Halatang hindi na niya maitago ang excitement. Bigla siyang tumayo at masiglang itinuro ang pinto. Hindi tayo makakapagkwentuhan ng maayos dito. Tara, sa kwarto ko na lang. Lumingon si Mia kay Elio. Big bro, okay lang ba? Ngumiti si Elio at tumango. Siyempre, basta huwag lang kayong gabihin. Okay, tara na, masayang sagot ni Mia. Oo, halika, sabik na sabi ni Quonay habang nauunang maglakad papunta sa kanyang silid. Pagsapit ng gabi, binalot ng tahimik at maliwanag na kalangitan ang buong mansion. Sa loob ng kwarto, nakahiga si Elio sa kama habang nakapamaywang ang mga kamay sa likod ng ulo. Mukhang doon na nga matutulog si Mia kina Quonay, nakangiti niyang bulong. Ang saya nilang magkausap, buti na lang. Napatingin siya sa kisame at napabuntong hininga. Wala pa kasing naging kaibigang kapwa mage si Mia. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, masaya si Elio na sa wakas ay nakahanap ang kapatid niya ng isang kaedad na tunay na makakaintindi at makakasabay sa hilig nito sa magic. Samantala, sa silid ni Quonay, abalang-abala ang dalawang bagong magkaibigan. Magkatabing nakaupo sa kama sina Mia at Quonay habang masayang nagkukwentuhan tungkol sa Magic, Academy, at kung ano-ano pa. Puno ng tawanan ng buong silid, patunay na tama ang hinala ni Elio, talagang mabuti para kay Mia ang pagkakaroon ng kaibigang kapwa mage. Kinabukasan, pagsikat ng araw sa malaking castle town, hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Tara na, papunta tayo sa forest, masiglang sigaw ni Quonay habang dramatic na itinuturo ang direksyon ng kagubatan sa labas ng lungsod. Bumalik na rin ang dati niyang over-the-top na personalidad. Nakangiti siyang humarap kay Mia. Ipapakita ko sa'yo, ang tunay na kapangyarihan ng Violet Fallen Angel. Napangiti lang si Mia habang hawak ang kanyang staff. Hehe, excited na ko. Habang naglalakad sa daang palabas ng Castle Town, ipinagpatuloy ni Quonay ang kanyang engranding plano. Ang totoo, gusto kitang dalhin sa pinakaloob ng forest para maipakita ko kung paano ako pumatay ng mga goblin at orc. Ngunit agad siyang pinigilan ni Mia. Di ba delikado yon? Wala tayong camping gear o kahit anong paghahanda. Kapag basta tayo pumasok sa kailaliman ng forest, parang pagpapakamatay na rin. Nagpatuloy lang ang dalawa sa kanilang paglalakad habang tahimik na sumasayaw ang mga dahon sa hangin. Pero hindi nila alam na may mga matang lihim na nakamasid sa kanila mula sa makapal na mga palumpong. Sa loob ng mga damuhan, ilang malalaking halimaw ang tahimik na sumusubaybay sa bawat galaw nila. Hoy, mahinang bulong ng isa. Tingnan mo, mga bata lang. At mukhang human mages pa. Mula sa makapal na mga palumpong, tahimik na pinagmamasdan ng mga beastmen ang dalawang batang mage. Paano kung sila na ang sunod nating biktima, malamig na bulong ng isa habang nakangisi. Oo, gawin na natin, sagot ng kasama nito, hudyat na nakapagpasya na silang umatake. Samantala, walang kamalay-malay sina Mia at Quonay habang patuloy na naglalakad sa masukal na kagubatan. Hindi nila alam na unti-unti nang sumisikip ang bitag sa kanilang paligid. Ang payapang paglalakad nila ay malapit nang mauwi sa isang mapanganib na labanan sa gitna ng kagubatan.